Nagulantang ang buong playground nang biglang dumagundong ang isang matinis na sigaw. Si Belle! Hindi ko na inisip pa ang mamahaling stilettos ko, tumakbo ako, ang puso ko'y parang tambol na naghuramentado sa dibdib. Nakita ko si Belle, pilit na hinihila ng isang lalaki na nakamaskara, ang kanyang maliit na kamay ay desperadong nakakapit sa strap ng kanyang bag bell. Parang nagdilim ang paligid ko. Ang lahat ay bumagal. Ang tanging nakita ko ay ang mukha ng anak ko na puno ng takot at ang mga kamay ng estranghero na humahawak sa kanya. Alam kong wala akong magagawa. Ang aking yaman at impluwensya ay walang silbi sa sandaling iyon. Ang nag-iisang tao na mahalaga sa akin ay nasa bingit ng kapahamakan. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo sa aking mga ugat. Ito ang kinatatakutan ko. Ang aking buong buhay ay ginugol sa pagbuo ng isang pader na hindi matitibag para protektahan si Belle. Ngunit sa isang iglap, tila nagiba ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito ba ang parusa sa lahat ng aking kasalanan? Sa lahat ng pagkalimot ko sa aking sarili para lang maging isang matagumpay na negosyante. Pero bago pa man ako tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, may biglang lumitaw. Isang anino. Mabilis, parang kidlat. Isang lalaking marungis ang hitsura, basag ang salamin ng kanyang mga mata, at punit-punit ang damit. Parang galing siya sa kung saan, walang abiso. Pero sa kabila ng kanyang itsura, may kakaibang tapang sa kanyang mga galaw. Nagtataka ako. Sino siya? Bakit siya narito? Bumagsak ang lalaking nakamaskara sa lupa, at ang lalaking marungis ang siyang nakatayo ngayon, hapong ngunit matikas. Nilingon niya si Belle, at sa isang iglap, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang labi, isang ngiting puno ng pagod pero mayroong kakaibang init. Napahawak ako sa aking bibig, pinipigilan ang isang malaking hikbi. Lumapit ako kay Belle, niyakap siya ng mahigpit, ang aking mga mata ay puno ng luha. Belle, anak ko. Okay ka lang ba? Mama, sigaw ni Belle, yumakap ng mahigpit sa akin. Natakot po ako, Mama di. Niyakap ko siya ng napakahigpit, parang ayaw ko na siyang bitawan kailanman. Tumingin ako sa lalaking marungis. Nakita ko ang isang bahid ng dugo sa kanyang ulo. Humakbang ako palapit sa kanya, nag-aalala. Sir. Okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Tumumba siya, mahina ang pagbagsak, na parang isang basang kumot. Ngunit kahit sa pagbagsak niya, ang mga mata niya ay nakatingin pa rin kay Belle, puno ng pag-aalala. Nahintatakutan ako. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking puso. Ito ay paghanga. Pasasalamat? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko ay kailangan ko siyang tulungan. Dinala ko siya sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay kami, hindi ko maiwasang tingnan siya. Kahit na marumi at gulo-gulo ang buhok, may kakaibang karisma sa kanyang mukha. Malakas ang kanyang pangangatawan, at ang mga kamay niya para siyang isang manggagawa o isang artist. Ilang oras ang lumipas. Ang doktor ay lumabas at kinausap ako. Enrique Alcantara, ang pasyente po ay nagkaroon ng malakas na pagkabagok sa ulo. Base sa aming findings, mayroon po siyang retrograde amnesia. Hindi po niya maalala kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Retrograde amnesia. Nawalan ng alaala. Ang aking puso ay biglang kumirot. Isang tao na nagligtas sa aking anak, pero hindi man lang maalala ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon, na parang isang lumang larawan na nawalan ng kulay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang isang kaluluwang naliligaw, nangangailangan ng tulong. Wala po bang tanong ko. Wala po kaming nakitang anumang pagkakakilanlan, ma'am, sagot ng doktor. Walang wallet, walang cellphone. Para siyang nag-iisang lumitaw sa mundo. Bumalik ako sa kanyang silid. Nakatulog siya, mahimbing. Lumapit ako sa kama at tinitigan siya. Kung sino ka man, estranghero, utang na loob ko sa iyo ang buhay ng anak ko. At gagawin ko ang lahat para suklian ang kabutihan mo. Biglang, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Nag-alinlangan ako, pero sinagot ko. Isang baritonong boses, malalim at puno ng banta, ang umalinggaw sa kabilang linya. Doña Elena, nagkamali ka ng kinupkop. Ang taong iyan, siya ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Napakunot ang noo ko. Sino ka?
Anong pinagsasabi mo? Narinig ko ang isang mahinang pagtawa. Huwag kang magkunwari na hindi mo kilala ang mga pinag-uusapan ko. Nakikita ko ang lahat. Ang bawat galaw mo. Ang bawat hininga mo. At kung hindi mo siya iiwan, mawawalan ka ng mas mahalaga pa sa buhay mo. Nagulat ako. Pinaghihinalaan ko na may koneksyon ito sa nangyari kay Belle. Banta. Ito ay isang banta. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, sagot ko, pilit na pinatatatag ang boses. Huwag kang tanga, Doña Elena, ang boses ay naging mas malamig. Mayroon akong regalo para sa iyo. Biglang nag-pop up ang isang notification sa cellphone ko. Isang larawan. Ang larawan ni Ellie, nakahiga sa kama ng ospital, mahimbing na natutulog. Ang bawat detalye ay malinaw, tila kinunan mula sa loob mismo ng kwarto. Kasama nito ang isang text message, ang taong niligtas mo ay hindi inosente. Lumayo ka sa kanya kung ayaw mong mawala ng lahat. Nanlamig ang buong katawan ko. Paano? Paano nila nalaman? Sino sila? At anong ibig sabihin ng hindi inosente? Ang aking mga mata ay napako sa mukha ni Ellie. Kung sino ka man, estranghero, mayroon kang lihim na mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. At mukhang, nasa gitna ako ngayon ng isang giyera na hindi ko maintindihan. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang hawak ang cellphone. Ang larawan ni Ellie sa ospital at ang banta. Hindi ito simpleng pagkidnap kay Belle. May mas malalim pa rito. Isang bagay na konektado sa lalaking nagligtas sa aking anak. Ang aking isip, na sanay sa mga komplikadong negosyo, ay mabilis na nagproseso. Kailangan kong malaman kung sino ang taong ito at bakit siya target. At higit sa lahat, paano ko poprotektahan si Belle mula sa anino na ito. Kinabukasan, maaga pa ay tinawagan ko na si Attorney Ramos, ang aking pinagkakatiwalaang legal counsel, at si Enith de la Cruz, ang pinuno ng aming security team. Nagpulong kami sa aking opisina, ang malaking glass table ay tila sumasalamin sa bigat ng sitwasyon. Attorney, Dean de la Cruz, mayroon tayong problema, panimula ko, ipinapakita ang larawan at ang text message. Ang taong ito, si Ellie, ang nagligtas sa anak ko. At ngayon, tila siya ang susi sa isang mas malaking banta. Si Attorney Ramos, na sanay sa mga kasong mayaman at komplikado, ay agad na nag-umpisang mag-imbestiga. Si Enith de la Cruz naman, na may karanasan sa intelligence, ay nagpadala ng kanyang mga tao para alamin ang pinagmula ng banta at ang kasaysayan ni Ellie. Ilang araw ang lumipas. Ang mga ulat ay nagsimulang dumating. Si Ellie, walang pamilya, walang permanenteng tirahan, tila isang multo na biglang lumitaw. Ngunit may mga ulat din ng mga kakaibang insidente sa mga lugar na malapit sa kanya, mga maliliit na gulo, mga taong nagtatanong tungkol sa isang lalaking nawawala ang alaala. At ang pinakamahalaga, mayroon akong nakitang pattern. Ang mga insidenteng ito ay laging konektado sa mga lugar kung saan mayroong malalaking kumpanya ng teknolohiya o mga proyekto ng high-tech development. Enrique Alcantara, sabi ni Enith de la Cruz isang hapon, mayroon kaming nakitang koneksyon. Ang mga taong naghahanap sa kanya ay tila konektado sa isang grupo na may kaugnayan sa Don Ramon Salazar. Isang malaking pangalan sa tech industry. At siya rin ang pinakamalaking karibal nyo sa upcoming bid para sa government project. Don Ramon Salazar. Ang pangalan ay parang isang malamig na simoy ng hangin. Kilala ko siya. Isang walang awang negosyante, kilala sa kanyang agresibong taktika at walang habas na pagpapalawak ng imperyo. Ngunit bakit siya interesado sa isang lalaking walang alaala? Isang gabi hindi ko na natiis. Nagmaneho ako papunta sa lugar kung saan sinabi ni Enith de la Cruz na madalas makita si Ellie. Isang madilim na eskinita, malapit sa isang lumang bodega. Nakita ko siya. Nakaupo sa isang karton, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga mata ay blanko pa rin. May bumagsak na ulan at hindi man lang siya kumilos para magtago. Nanginginig siya sa lamig, ang kanyang mga damit ay basang-basa. At doon ko nakita ang mga anino. Dalawang lalaki, nakatayo sa kabilang kanto, nagtatago sa dilim. Nakatingin sila kay Ellie. Sila ang mga tauhan ni Don Ramon. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At si Ellie, sa kabila ng kanyang kawalan ng alaala,
ay tila isang paon sa isang malaking laro. Ang aking puso ay biglang kumirot. Hindi siya dapat naroon. Hindi siya dapat magdusa. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ni Belle. At bilang isang alkantara, hindi ako nagbabayad ng utang na loob sa pamamagitan ng pagtalikod. Kinabukasan, bumalik ako sa ospital. Nakaupo si Ellie sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malungkot, puno ng pagkalito. Ellie, tawag ko. Nilingon niya ako. Walang pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit mayroong isang uri ng pag-asa. Kumusta ka? Tanong ko, lumapit sa kanya. Wala pa rin, sagot niya, mahina ang boses. Wala akong maalala. Umupo ako sa tabi niya. Alam kong mahirap ito. Pero mayroon akong isang alok para sa iyo. Tumingin siya sa akin, nagtataka. Kailangan ko ng isang tao na mapagkakatiwalaan ko para protektahan ang anak ko, si Belle, sabi ko, diretso sa punto. At ikaw ang nagligtas sa kanya. Nakita ko ang tapang mo. Nakita ko ang kabutihan mo. Nag-alinlangan ako sandali. Ito ang pinakamalaking desisyon na gagawin ko sa buhay ko. Hindi lamang para sa akin, kundi para kay Belle. Kailangan ko ng isang ama para kay Belle. Isang tao na magbibigay sa kanya ng seguridad ng isang normal na buhay. At sa pagbabalik, poprotektahan kita. Bibigyan kita ng isang bagong buhay, isang bagong pangalan. Hindi ka na magiging target ng sinuman. Napakunot ang kanyang noo. Ano ang ibig mong sabihin? Pakakasalan mo ako, Ellie, diretsong sabi ko. Isang kasal na magbibigay sa iyo ng proteksyon at sa akin ng kapayapaan ng loob. Isang kasal na magbibigay kay Belle ng isang ama. Bumagsak ang kanyang panga. Nagulat siya at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Kasal. Pero hindi kita kilala. Hindi ko kilala ang sarili ko. Alam ko, sagot ko. At hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Sa seguridad. Sa isang pagkakataon para sa iyo na magsimulang muli, malayo sa mga taong naghahanap sa iyo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malaking syudad na tila walang katapusan. Nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit nakita ko rin ang pagod sa kanyang mga mata, ang pagnanais na magkaroon ng isang lugar na tatawagin niyang tahanan. Pero si Belle, sabi niya, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Gusto kong maging malapit kay Belle. Gusto kong makita siyang lumaki. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa nang wala akong maalala. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti na bihirang lumabas sa aking mga labi. Iyan ang kondisyon ko. Na maging isang mabuting ama ka kay Belle. Niyuko niya ang kanyang ulo, nag-iisip. Ilang minuto ang lumipas. Ang katahimikan ay tila bumibigat sa silid. Sa wakas, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sige, sabi niya. Tinatanggap ko ang iyong alok. Mabilis ang lahat. Isang pribadong kasal sa isang maliit na simbahan, walang bisita, tanging kami lang, si Attorney Ramos bilang saksi, at si Manang Faye, ang aking matagal ng kasambahay at pinagkakatiwalaan. Simpleng seremonya. Walang pag-ibig sa hangin, tanging ang bigat ng isang kasunduan. Nang ilagay ni Ellie ang singsing sa aking daliri, naramdaman ko ang lamig ng metal. Ito ay isang kasunduan, isang negosyo. Ngunit sa isang iglap, habang nakatingin ako sa kanya, nakita ko ang isang anino sa likod ng simbahan. Isang pamilyar na anino. Isang lalaki na nakatayo sa dilim, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga. Si Don Ramon Salazar. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin, puno ng galit at pagbabanta. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting puno ng tagumpay, na para bang alam niya ang isang lihim na hindi ko pa alam. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Nagsisimula pa lang ang laban. Nagising ako sa isang malambot at malaking kama, napapalibutan ng mga kumot na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Nag-inat ako at ang katawan ko'y tila ayaw pa ring gumising. Bumangon ako at lumingon sa paligid. Malaki ang kwarto na para bang isang buong bahay sa loob ng isang bahay. Ang mga kortina ay gawa sa mamahaling tela at ang sahig ay kintab na kintab. Napahawak ako sa aking ulo. Ang huling naaalala ko ay ang pagbagsak ko pagkatapos kong iligtas ang bata at ang mukha ng ginang na may malungkot na mata. Si Lena.
Ngayon, nasa isang lugar ako na hindi ko maintindihan. Parang panaginip. Bumukas ang pinto. Si Manang Fei, ang matandang kasambahay, ang lumitaw. May dala siyang tray ng pagkain. Gising ka na pala, Sir Eli. Kumain ka na. Nag-aalala si Doña Elena. Sir Eli. Ang pangalan na binigay niya sa akin. Wala akong ibang maalala, kaya tinanggap ko na lang. Kumain ako, at ang bawat subo ay tila masarap kaysa sa mga kinakain ko sa kalye. Ngunit sa bawat kagat, naramdaman ko ang isang malalim na lungkot. Sino ako? Bakit ako narito? At bakit ang babaeng pakakasalan ko ay tila isang estranghero na nagmamay-ari ng lahat? Pagkatapos kong kumain, inihatid ako ni Manang Fei sa labas ng kwarto. Ang bahay ay parang isang palasyo. Mga sining sa dingding, malalaking pasilidad, at isang malawak na hardin na may mga fountain at naglalakihang puno. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila lumalagos sa bawat sulok. Ang lamig na iyon ay galing kay Elena. Nandoon siya, nakaupo sa kanyang opisina sa ibaba, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pag-aaral. Hindi siya nakangiti. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Sa kanyang tabi, may isang malaking folder na tila puno ng mga papeles. Siguro, iyon ang aking buhay. Ang aking kontrata. Eli, tawag niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Mayroon tayong pag-uusapan. Pumasok ako sa kanyang opisina. Lumapit ako sa malaking lamesa at tumayo. Alam kong hindi ako dapat umupo kung hindi niya ako aanyayahan. Makinig ka, Eli, panimula niya, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kasal na ito ay isang kasunduan. Isang legal na paraan para protektahan ka mula sa mga taong naghahanap sa iyo, at para magkaroon ng ama si Belle. Mayroon akong mga patakaran, at kailangan mong sundin ang mga ito. Inisa-isa niya ang bawat patakaran, hindi ka pwedeng lumabas ng walang kasama. Hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa sinuman ng walang pahintulot. Hindi ka pwedeng magtanong tungkol sa nakaraan ko o sa nakaraan mo. Ang lahat ng desisyon tungkol kay Belle ay sa akin. Magpapakita ka bilang aking asawa sa publiko, pero sa loob ng bahay na ito, mananatili tayong propesyonal. Malinaw ba? Tumango ako. Malinaw po. Nakita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Siguro, nagulat siya na wala akong reklamo. Pero ano pa ba ang irereklamo ko? Wala akong sariling buhay. Wala akong maalala. Wala akong karapatan. Kahit na ganito ang aming sitwasyon, may isang tao ang nakapagpawi ng aking lungkot. Si Belle. Ang munting anghel na iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kabaitan. Tuwing umaga, bumibisita siya sa aking kwarto, may dalang libro o laruan. Papa Eli, tawag niya sa akin. Ang bawat si Papa Elit niya ay tila isang himig na pumupuno sa aking puso. Kahit na alam kong hindi ako ang tunay niyang ama, ang kanyang pagmamahal ay totoo. Isang hapon, nakita ko siyang naglalaro sa hardin. Lumapit ako sa kanya. Gusto mo bang maglaro, Belle? Ang kanyang mukha ay biglang lumiwanag. Opo, Papa Eli. Naglalaro kami ng habulan, nagpipitas ng mga bulaklak, at nagkukwentuhan tungkol sa mga ulap na hugis hayop. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat. Ang kawalan ng alaala ko, ang kasunduan kay Elena, ang mga anino na sumusunod sa akin. Ang tanging mahalaga ay ang ngiti ni Belle. Minsan, nakita ko si Lena na nakatayo sa bintana, pinapanood kami. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, pero mayroong isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagka-curious. O siguro, ayaw niya lang na masyado akong lumalapit kay Belle. Pero hindi ko maiwasan. Si Belle ang nangingibabaw sa aking buhay. Siya ang aking pag-asa. Isang gabi, nagising ako mula sa isang masamang panaginip. Hindi ko maalala ang detalye, pero puno ito ng sigawan, dilim, at isang pakiramdam ng pagbagsak. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Pawis na pawis ako. Umupo ako sa kama, pilit na inaalala ang mga piraso ng panaginip. Wala. Blanko. Biglang bumukas ang pinto. Si Belle. Nakadungaw siya, may dala siyang maliit na teddy bear. Papa Eli, okay ka lang po ba? Lumapit siya sa akin, umakyat sa kama, at niyakap ako ng mahigpit.
Ang kanyang init ay tila lumalago sa aking kalamigan. Masamang panaginip po ba? Tumango ako. Hinaplos niya ang aking buhok. Huwag kang matakot, Papa Eli. Nandito po ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang balabal na bumabalot sa akin, nagtataboy sa lahat ng takot at lungkot. Hindi ko namalayan, nakatayo pala si Lena sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aming dalawa. Nakita ko ang isang kakaibang tingin sa kanyang mukha. Isang halo ng sorpresa at lambing. Mabilis niya itong itinago at umalis. Isang hapon, habang nagliligpit ako ng mga lumang libro sa library, may nakita akong isang lumang kahon. Puno ito ng mga lumang gamit. Mayroon akong nakitang isang kwintas. Simpleng kwintas lang, may isang maliit na pendant na hugis perlas. Nakaramdam ako ng pagka-curious, kaya kinuha ko ito. Nang hawakan ko ang kwintas, biglang kumislap ang isang imahe sa aking isip. Isang mukha. Isang babae. Malabo, malayo, pero pamilyar. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti parang nakita ko na siya dati. Mayroong isang sakit sa aking puso, na tila hinila ang isang pisi na matagal nang nakalimutan. Sino siya? Bakit pamilyar ang kanyang mukha? At bakit ang kwintas na ito ang nagpabalik sa alaala na iyon? Ang aking puso ay biglang bumilis. Mayroong isang bagay. Isang bagay na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Eli sa buhay namin. Ang aming kasal ay isang lihim na nanatili sa apat na sulok ng aming mansyon, ngunit ang presensya niya ay unti-unting nagbabago sa ritmo ng aming tahanan. Sa kabila ng aking mga patakaran at ang aming kasunduan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ni Belle. Ito ay isang bagay na hindi ko kayang kontrolin at sa isang banda, ayaw ko ring kontrolin. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa aking opisina, narinig ko ang tawa ni Belle mula sa hardin. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Eli, nakaupo sa damuhan, abala sa pag-aayos ng sirang manika ni Belle. Ang manika ay may putol na braso, at si Belle ay umiiyak kanina dahil doon. Nag-alok ako na bilhan siya ng bago, ngunit iginiit ni Belle na gusto niya ang luma niyang manika. Pinapanood ko si Eli. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng mga bagay na magaspang at marumi, ay ngayon ay maingat na naglalagay ng maliliit na bahagi ng manika. Mayroon siyang kakaibang pasensya, isang bagay na bihirang makita sa mga taong nakilala ko sa mundo ng negosyo. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon, at paminsan-minsan ay ngumingiti siya kay Belle, na nakaupo sa tabi niya, nakatingin ng may paghanga. Ayan, Belle, sabi ni Eli, ang kanyang boses ay malambing. Parang bago na ulit ang manika mo. Niyakap ni Belle ang manika, ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Salamat, Papa Eli. Ikaw ang pinakamagaling. Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Hindi ito inggit. Ito ay isang uri ng paghanga. Ang mga lalaking nakilala ko ay laging abala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ambisyon. Walang sinuman sa kanila ang maglalaan ng oras para ayusin ang isang sirang manika. Si Eli ay kakaiba. Siya ay mayroong isang uri ng kabaitan na matagal nang nawala sa aking mundo. Kinabukasan, mayroon kaming isang importanteng charity gala. Bilang sisi ng Alcantara Group, kailangan kong dumalo at bilang i-asawa ko, kailangan ding sumama ni Eli. Pinili ko ang kanyang isusuot, isang simpleng black suit na nagtatago sa kanyang pagiging walang alaala at nagbibigay sa kanya ng isang air of mystery. Nang pumasok kami sa ballroom, naramdaman ko agad ang mga tingin. Ang mga bulungan. Alam kong pinag-uusapan nila ang biglaan kong kasal sa isang misteryosong lalaki. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang tanging nakita ko ay ang matalim na tingin ni Don Ramon Salazar, na nakatayo sa kabilang dulo ng silid, ay hawak na baso ng tsampag. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga, nakatingin diretso sa amin, partikular kay Eli. Mayroong isang uri ng pagbabanta sa kanyang tingin, isang bagay na nagpapalamig sa aking dugo. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Lumapit siya sa amin, ang kanyang ngiti ay parang isang ahas na handang lumunok. Doña Elena, bati niya, ang kanyang boses ay puno ng pagpapaimbabaw. Hindi ko inaasahan na makikita ka rito kasama ang bagong kasama mo.
Don Ramon, sagot ko, pilit na pinapanatili ang aking tinig na kalmado. Ito ang aking asawa, si Eli Reyes. Tiningnan ni Don Ramon si Eli mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Eli Reyes, ha? Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan sa mga bilog na kinikilusan ko. Bagong akwisisyon ba, Doña Elena? Sana ay hindi ka magsisi sa iyong mga desisyon. Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na tumatama sa akin. Alam kong may ibig siyang sabihin. Alam kong konektado siya sa nakaraan ni Eli. Ngunit hindi ko siya pinansin. Hinawakan ko ang braso ni Eli, isang senyales na tapos na ang usapan. Excuse us, Don Ramon, sabi ko at hinila ko si Eli palayo. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang tensyon sa katawan ni Eli. Alam kong naramdaman niya ang pagbabanta ni Don Ramon. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Don Ramon ay umalinggaw sa aking isip. Bagong akwisisyon magsisi sa iyong desisyon. Mayroon siyang alam. At kailangan kong malaman kung ano iyon. Bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Narinig ko ang mahinang bulungan mula sa hardin. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Nakita ko si Eli, nakaupo sa isang bench, kausap si Manang Fe. Manang Fe, sabi ni Eli, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Gusto ko lang na maalala ko ang lahat. Gusto kong malaman kung sino ako. Para maging karapat-dapat ako kay Belle. At kay Elena. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Kay Elena. Narinig ko ang pangalan ko mula sa kanyang bibig. Hindi ko inaasahan iyon. Sa lahat ng oras, inakala ko na ang lahat ng ito ay isang kasunduan lamang para sa kanya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim. Eli, anak, sabi ni Manang Fe, hinahaplos ang kanyang likod. Hindi mo kailangan ng mga alaala para maging karapat-dapat. Ang pagmamahal mo kay Belle, ang kabutihan mo, iyan ang mahalaga. At si Doña Elena, nakikita ko na unti-unti na siyang nagbabago dahil sa iyo. Napakagat ako ng labi. Nagbabago? Ako? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko ay ang aking puso ay biglang kumirot. Kinabukasan, habang naglalakad kami ni Eli papunta sa kotse, may biglang bumagsak na malaking potted plant mula sa ikalawang palapag. Mabilis. Walang babala. Ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat. Lena, sigaw ni Eli. Sa isang iglap, hinila niya ako palayo. Ang halaman ay bumagsak sa eksaktong lugar kung saan ako nakatayo kanina. Nagkalat ang lupa at mga basag na paso sa paligid. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nilingon ko si Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang kanyang pagiging mabilis, ang kanyang instinct na protektahan ako. Hindi ko ito inaasahan. Siya ay isang lalaking walang alaala, ngunit ang kanyang mga galaw ay tila sanay sa panganib. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Isang spark. Isang bagay na matagal nang natutulog sa aking puso. Bumalik kami sa loob ng bahay. Ang aking isip ay abala sa pagproseso ng nangyari. Hindi ito aksidente. Ito ay isang babala. At alam kong si Don Ramon Salazar ang nasa likod nito. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog, may nakita akong isang brown envelope sa aking mesa. Walang pangalan. Walang address. Kinuha ko ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay isang lumang pahayagan. Ang petsa ay ilang taon na ang nakalipas. Ang headline ay tungkol sa isang malaking aksidente sa kalsada. Isang karambola ng mga sasakyan. At sa gitna ng pahina, mayroong isang larawan ng mga biktima. Ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang larawan ay malabo, luma at may bahid ng dumi. Ngunit ang mukha ng isa sa mga biktima ang kanyang mga mata, ang kanyang panga. Ito ay si Eli. Walang duda. Siya ang lalaki sa larawan. At ang aksidente na iyon, ito ba ang dahilan ng kanyang amnesia? At bakit ngayon lang ito lumitaw?
Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Ang anino ng nakaraan ay hindi lamang sumusunod kay Ellie. Ito ay unti-unting lumalapit sa akin. Ang bawat oras na lumipas ay tila isang malaking pader na pilit kong binubunggo. Ang larawan sa lumang pahayagan. Ako iyon. Ang aksidente. Ang blangkong mukha ng lalaking walang alaala na akala ko'y bigla na lang sumulpot sa mundo. Ngayon, may ebidensya na mayroon akong nakaraan. At ang nakaraang iyon ay konektado sa isang malaking, nakakatakot na pangyayari. Hindi ko na matiis ang pagkalito. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maalala. Ang mga fragment ng alaala ay tila mga anino na nagtatago sa dilim, naghihintay na mahuli. Kinabukasan, habang abala si Lena sa kanyang opisina at si Belle naman ay nasa paaralan, palihim akong lumabas ng mansyon. Alam kong ipinagbabawal ito, ngunit ang pagnanais na matuklasan ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa anumang patakaran. Sumakay ako sa isang taxi, nagtanong tungkol sa address ng aksidente na nasa pahayagan. Ang driver ay tumingin sa akin ng kakaiba, ngunit sa huli ay inihatid pa rin ako. Pagdating ko sa lugar, isang malaking kalsada na ngayon ay puno ng mga bagong gusali, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking ulo. Parang may pumipilit na bumalik ang mga alaala. Naglakad ako, pilit na inaalala ang mga detalye. Ang mga bahagi ng sasakyan na nagkalat sa lupa. Ang tunog ng mga sirena. Ang amoy ng usok. Pero sa bawat pagtatangka, ang aking isip ay tila isang ilog na biglang natuyo. Wala. Blanko pa rin. Nanginig ang aking mga kamay. Lumakad ako sa kalye, hindi alintana ang mga tingin ng mga dumadaan. Hanggang sa makita ko ang isang lumang coffee shop sa kanto. Mayroong kakaibang pakiramdam na nagtulak sa akin na pumasok. Pagkapasok ko, naramdaman ko ang kakaibang init. Pamilyar. Ang amoy ng kape, ang tugtog ng lumang tugtugin, at ang mga upuan sa gilid. Nakita ko ang isang lumang litrato sa dingding ng may-ari ng coffee shop at isang babae. Sa tabi nila, mayroong isang lalaki na pamilyar ang likod. Parang nakaupo ako sa isang upuan na matagal ko nang inuupuan. Umupo ako doon, pilit na inaalala. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sa mga taong nagmamadali. Naramdaman ko ang isang malalim na kalungkutan. Bakit hindi ko maalala? Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Si Lena. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ellie, nasaan ka? May nangyari kay Belle. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong nangyari kay Belle? Sa daan kami pauwi, may sumunod sa amin. May nagpaputok. Nasa kotse siya. Bumalik ka rito ngayon. Ang kanyang boses ay nagmamadali, puno ng takot na hindi ko pa naririnig sa kanya. Nagmadali akong sumakay ng taxi, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Si Belle. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Hindi ko hahayaang makuha siya ng mga aninong iyon. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang adrenaline rush. Tila nagising ang isang bagay sa aking loob. Nang makarating ako sa mansyon, sinalubong ako ni Lena. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya ako. Buti at nakabalik ka. Natakot ako, Ellie. Sobra. Nasaan si Belle? Tanong ko. Nasa kwarto niya. Natutulog. Sinubukan nilang harangin kami sa daan. May humarang na sasakyan at may nagpaputok ng baril sa gulong ng kotse. Pero nakalabas kami. Ang mga guards ko ang humarang sa kanila. Pero alam kong babalik sila. Napakuyom ako ng kamao. Si Don Ramon Salazar. Alam kong siya ang nasa likod nito. Hindi na ito simpleng paghahanap sa akin. Ito ay pagbabanta sa aking pamilya. Isang araw, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa isang nakasarang kwarto. Lumapit ako, nagtataka. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ito ay isang uri ng library o opisina, puno ng mga libro at mga makalumang kagamitan. Nakita ko ang isang drawing table at sa ibabaw nito mayroong isang sketch. Isang komplikadong diagram. Puno ito ng mga equation at mga disenyo ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Pero sa bawat linya, sa bawat numero, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente. Pamilyar.
Ito ay parang isang bahagi ng aking sarili. Niyuko ko ang aking ulo, pilit na inaalala. Ang diagram ay parang isang riddle na kailangan kong lutasin. Mayroong isang kakaibang pakiramdam na umusbong sa aking dibdib, isang uri ng pagkilala. Biglang may pumitik sa aking isip. Isang boses. Malamig. Puno ng kasakiman. Ang isang ito ay magiging akin. Napahawak ako sa aking ulo. Ang boses. Ang diagram. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot sa akin. Ito ay hindi lamang isang simpleng diagram. Ito ay isang blueprint ng isang bagay. Isang bagay na malaki. At ang boses na iyon alam kong konektado ito sa aking nakaraan. Narinig ko ang mahihinang yapak sa labas ng pinto. Mabilis kong inilagay ang sketch sa ilalim ng ibang papel. Nilingon ko ang pinto. Si Lena. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ano ang ginagawa mo rito, Ellie? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Paano ko ipapaliwanag? Alam niya ba ang tungkol sa diagram na ito? Alam niya ba ang tungkol sa aking nakaraan? Wala, sagot ko, pilit na nagpapanggap na kalmado. Naghahanap lang ako ng libro. Lumapit siya sa mesa. Tiningnan niya ang mga papel. Naramdaman ko ang aking puso na kumakabog ng malakas. Kung makikita niya ang diagram. Ngunit sa halip na hawakan ang mga papel, tiningnan niya lang ako. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa akin. Siguraduhin mo lang na hindi ka naghahanap ng gulo, Ellie. Hindi ka pwedeng maging pabaya. Umalis siya, naiwan akong mag-isa, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Alam kong nagdududa siya. Alam kong may nalalaman siya. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang boses ni Lena mula sa kanyang opisina. Nakabukas ang pinto. Hindi ko sinasadyang makinig. Attorney Ramos, kailangan nating bilisan ang proseso. Kailangan nating protektahan ang lahat ng ari-arian ni Ellie, sabi ni Lena. Hindi natin pwedeng hayaan si Don Ramon na makakuha ng access sa anumang bagay. Lalo na sa kanyang advanced technology. Advanced technology. Ang aking mundo ay biglang bumagsak. Ang diagram. Ang boses sa aking panaginip. Si Don Ramon. Ang aksidente. Si Lena. Alam niya. Alam niya ang lahat. Hindi lang niya ako kinukop. Alam niya ang tungkol sa teknolohiya. Alam niya ang aking nakaraan. Nagpakasal siya sa akin, hindi lang para protektahan ako, kundi para protektahan ang isang bagay na mas mahalaga sa kanya. Ang aking puso ay biglang kumirot. Nagdududa ako. Ang lahat ng kabutihan na nakita ko sa kanya ay biglang nawala. Sino ka ba talaga, Lena Alcantara? Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa pagitan namin ni Ellie. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagkalito at pag-asa, ay ngayon ay may bahid ng pagdududa. Alam kong narinig niya ang usapan namin ni Attorney Ramos. Alam kong nagdududa na siya sa akin. Ang aking puso ay kumirot. Gusto kong ipaliwanag ang lahat, ngunit paano? Paano ko sasabihin sa kanya ang buong katotohanan nang hindi siya nalalagay sa mas malaking panganib? Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, direkta niya akong tinanong. Lena, ano ang ibig sabihin ng advanced technology na pinag-uusapan niyo ni Attorney Ramos? At bakit si Don Ramon Salazar ang interesado rito? Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Hindi pa. Ellie, may mga bagay na hindi mo pa kailangang malaman. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo. At para kay Belle. Napakunot ang kanyang noo. Kaligtasan ko. O kaligtasan ng teknolohiyang iyan? Lena, nararamdaman ko na may itinatago ka sa akin. Hindi ba ako karapat-dapat malaman ang katotohanan, lalo na kung ang buhay ko ang nakataya? Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Paghati. Iyan ang naramdaman ko. Ang sakit na hindi ko masabi ang totoo. Ellie, maniwala ka sa akin. Ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. At kapag dumating ang tamang panahon, ipapaliwanag ko ang lahat. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay seryoso. Sana nga, Lena. Sana nga ay hindi ka magsisi sa mga desisyon mo.
Umalis siya, iniwan akong mag-isa sa hapagkainan, ang aking pagkain ay nanatiling hindi nagagalaw. Ilang araw ang lumipas, at ang tensyon sa pagitan namin ay tila isang hindi nakikitang pader. Ngunit isang gabi, biglang nagkasakit si Belle. Mataas ang kanyang lagnat at hirap siyang huminga. Nanginginig ako sa takot. Agad kong tinawagan ang doktor, ngunit matagal pa bago siya dumating. Si Ellie ang unang dumating sa kwarto ni Belle. Agad niyang hinawakan ang noo ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lena, kailangan natin siyang punasan. Kailangan nating pababain ang lagnat niya. Nagmadali siyang kumuha ng maligamam na tubig at bimpo. Maingat niyang pinunasan ang noo ni Belle, ang kanyang mga kamay ay malumanay. Niyakap niya si Belle, kinanta ang isang lulabi na hindi ko pa naririnig at hinaplos ang kanyang buhok. Papa Elidi. Bulong ni Belle, mahina ang boses. Nandito lang si Papa, anak, sagot ni Ellie, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Nakatayo ako sa pintuan, pinapanood silang dalawa. Ang aking puso ay biglang lumambot. Ang lalaking ito, na walang maalala sa kanyang nakaraan, ay nagbibigay ng pagmamahal na hindi ko kayang ibigay. Ang kanyang pag-aalaga kay Belle ay tunay, walang halong pagpapanggap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Isang uri ng pagmamahal na hindi ko pa nararanasan. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Belle. Ngunit ang gulo ay hindi pa tapos. Ang mga pahayagan ay biglang napuno ng mga headline tungkol sa aming kasal. Ang misteryosong asawa ni Doña Elena, isang lalaking walang nakaraan. May itinatago ba si Doña Elena Alcantara sa kanyang publiko? At ang pinakamasakit, ang Alcantara Group, nasa panganib dahil sa kontrobersyal na kasal ng si Don Ramon Salazar ang nasa likod nito. Alam ko, ginagamit niya ang media para sirain ang reputasyon ko at para pahirapan si Ellie. Ang presyo ng aming stock ay nagsimulang bumaba. Ang mga shareholders ay nag-umpisang magtanong. Nagkaroon ng emergency meeting ang board of directors. Lahat sila ay nakatingin sa akin, puno ng pagdududa. Doña Elena, kailangan mong ipaliwanag ito, sabi ng isa sa mga direktor. Ang kontrobersya na ito ay nakakaapekto sa kumpanya. Sino ang lalaking ito? Bakit mo siya pinakasalan? At bakit may mga ulat na siya ay isang taong walang pinagmulan? Tumingin ako sa kanilang lahat. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghusga. Naramdaman ko ang galit na unti-unting kumukulo sa aking loob. Sila ay mga taong walang pakialam sa aking buhay, sa aking pamilya. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kanilang pera. Ellie Reyes ang pangalan ng asawa ko, sabi ko, malakas at malinaw ang boses. Siya ang nagligtas sa buhay ng anak ko. At mayroon siyang amnesia. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay isang masamang tao. Siya ay isang mabuting tao, isang mabuting ama kay Belle. At siya ay asawa ko. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan ang aking pagtatanggol. Ang kasal na ito ay hindi lamang isang personal na desisyon, patuloy ko. Ito ay isang desisyon na ginawa ko para protektahan ang aking pamilya. At kung mayroon man sa inyo ang nagdududa sa aking mga desisyon o sa aking kakayahang pamahalaan ang kumpanya, maaari kayong mag-resign. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang aking mga mata ay nakatingin sa bawat isa sa kanila. Wala silang sinabi. Ang aking paninindigan ay tila nagpatahimik sa kanila. Pagkatapos ng meeting, naramdaman ko ang pagod. Ngunit naramdaman ko rin ang isang uri ng kalayaan. Sa wakas, ipinagtanggol ko ang taong mahalaga sa akin. Sa wakas, ipinagtanggol ko ang aking pamilya. Nang gabing iyon, habang nag-iisa ako sa aking opisina, may tumawag sa aking cellphone. Si Attorney Ramos. Doña Elena, may masamang balita, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Si Don Ramon Salazar, nagsampa siya ng kaso. Hindi lamang laban sa iyo, kundi laban din kay Ellie. Nanlamig ang aking dugo. Anong kaso? Nagsampa siya ng kaso para sa pag-angkin ng mga ari-arian ni Ellie. Mayroon siyang mga dokumento na nagpapatunay na si Ellie ay mayroon palang mga ari-arian, mga account sa bangko, at mga digital assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At ang pinakamahalaga, mayroon siyang kaso para sa pag-angkin ng isang intellectual property na nakarehistro sa pangalan ni Ellie. Isang advanced technology. Ang aking puso ay biglang kumabog ng malakas.
Ang advanced technology. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi lang niya ako sinisiraan. Gusto niya ang teknolohiya ni Eli. Ang teknolohiya na hindi pa maalala ni Eli. Kailangan nating pigilan siya, attorney, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi natin pwedeng hayaan si Don Ramon na makuha ang anumang bagay mula kay Eli. Ginagawa na namin ang lahat, Doña Elena, sagot ni Attorney Ramos. Ngunit malakas ang kaso ni Don Ramon. At mayroon siyang mga ebidensya na tila nagpapatunay na si Eli ay may kinalaman sa isang malaking proyekto sa nakaraan. Ibinaba ko ang telepono, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ay unti-unting lumalabas. Ang nakaraan ni Eli, ang teknolohiya, at ang tunay na motibo ni Don Ramon. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang mga salita ni Lena kay Attorney Ramos ay umalinggao sa aking isip, paulit-ulit na tila isang sirang plaka, advanced technology. Ang kanyang pagtatago ng totoo, ang kanyang paggamit sa akin, ang lahat ay tila isang malaking palaisipan na unti-unting lumilitaw sa aking harapan. Ang huling piraso ng puzzle ay ang aking nakaraan at alam kong nasa akin ang sagot. Hindi ko na matiis. Kinailangan kong hanapin ang lugar na iyon, ang lugar na patuloy na nagpaparamdam sa akin ng kakaibang pamilyar na pakiramdam. Ang lumang laboratorio na nakita ko sa aking panaginip sa mga fragment ng aking alaala. Palihim akong lumabas ng mansyon, ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa bawat yapak. Sumakay ako ng taxi patungo sa isang address na biglang sumulpot sa aking isip, isang address na nakita ko sa lumang blueprint na nasa desk ni Lena. Isang lumang gusali sa isang liblib na bahagi ng syudad, napapalibutan ng mga abandonadong bodega. Pamilyar ang bawat sulok, bawat amoy. Pumasok ako sa loob. Madilim. Tahimik. Ang hangin ay mabigat at puno ng alikabok. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang isang pinto. Mayroon itong lock na kalawangin, ngunit ang aking mga kamay ay tila may sariling buhay, alam ang bawat pihit. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang isang silid na puno ng mga makina, mga monitor, at mga wiring na nakakalat sa sahig. Ang lahat ay nababalutan ng alikabok, tila matagal nang hindi ginagamit. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang workstation na mayroong kakaibang enerhiya. Lumapit ako. Nakita ko ang isang sira-sirang aparato na nakasaksak sa isang lumang computer. Kinilabutan ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong hinawakan ang aparato. Parang isang saksak ng kuryente ang tumama sa akin. Biglang bumalik ang lahat. Ang paglikha ng E-Quantum Shield, isang revolusyonaryong teknolohiya na kayang protektahan ang anumang digital system mula sa anumang cyber attack. Ang mga sleepless nights, ang mga tagumpay. Ang mga pagpupulong sa mga investor. Ang mga banta. At si Don Ramon Salazar. Ang kanyang mukha, puno ng kasakiman. Ang kanyang boses, malamig na tila yelo, ang teknolohiyang iyan ay magiging akin, Reyes. Sa ayaw at sa gusto mo. Ang pagbagsak ng kotse. Ang pagtulak. Ang dilim. Ang pagkawala. Ang lahat ng ito ay bumalik, malinaw, na para bang isang pelikula na biglang nagplay sa aking isip. Naramdaman ko ang galit na kumukulo sa aking loob. Ginawa niya ito sa akin. Ginawa niya sa akin ang lahat ng ito. At si Lena alam niya. Alam niya ang lahat. Ang pagdududa na naramdaman ko sa kanya ay naging isang matinding sakit. Bumalik ako sa mansyon, ang aking mga paa ay tila lumulutang sa galit at sakit. Pagdating ko, nakita ko si Lena sa kanyang opisina. Nakaupo siya, abala sa kanyang mga papeles, ang kanyang mukha ay seryoso. Lena, tawag ko, malakas ang aking boses. Nilingon niya ako, nagulat. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay ang pag-aalala nang makita niya ang galit sa aking mukha. Ellie? Anong nangyari? Tanong niya, tumayo. Alam ko na, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Alam ko ang lahat. Ang Quantum Shield. Si Don Ramon. Ang aksidente. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Alam mo ang lahat mula simula, hindi ba? Ginagamit mo lang ako para protektahan ang teknolohiya na iyon. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ellie, magpapaliwanag ako.
Ipapaliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Putol ko sa kanya, ang aking boses ay puno ng pait. Ang kasal natin? Isang kasunduan lang, hindi ba? Ginawa mo lang ako para sa sarili mong kapakanan. Hindi para sa akin, hindi para sa akin. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga mata. Eli, mali ang iniisip mo. Alam ko ang tungkol sa teknolohiya. At, pinakasalan kita para protektahan ka. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging totoo ang lahat. Mahal na kita, Eli. Mahal ko kayo ni Belle. Natawa ako, isang mapait na tawa. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit mo itinago ang lahat? Bakit mo hinayaan akong magdusa sa kawalan ng alaala habang alam mo ang lahat ng nangyari? Eli, ginagawa ko ito para sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Kung nalaman mo agad, mas mapanganib ang buhay mo. Sinubukan kong protektahan ka. Protektahan, tanong ko. O protektahan ang sarili mo? Alam ko ang totoo, Lena. Naging kasangkapan lang ako para maipagtanggol mo ang negosyo mo laban kay Don Ramon. Biglang, bumalik ang isa pang fragment ng alaala. Isang larawan. Isang proyekto. Isang gusali na gumuho. At isang pangalan. Salazar. Eli, ano ang nakaraan mo na konektado sa pamilya ko? Tanong ko, ang aking boses ay naging mas kalmado, ngunit puno ng pagtataka. Bakit biglang sumulpot ang pangalan ng pamilya Alcantara sa panaginip ko? Lumapit ako kay Lena, ang aking isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Naramdaman ko ang isang kakaibang sakit. Ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Niyuko ni Lena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. LED. Sabihin mo sa akin, utos ko. Humihinga siya ng malalim. Eli, ang proyekto na iyon na gumuho ang sanhi ng pagkamatay ng kapatid ni Don Ramon, si Cassandra. Si Cassandra ang pinsan ko. Ang kanyang inakapatid ng papa ko. Ang proyektong iyon ay proyekto ng isang subcontractor ng Alcantara Group. Ang Alcantara Group ang kumuha ng subcontractor, ngunit ang blueprint mayroong malaking depekto sa disenyo. At ang blueprint na iyon galing sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang gusali. Ang blueprint. Ang pamilya Salazar. Ang aking mundo ay biglang bumagsak. Hindi lang ako biktima ni Don Ramon. Ako ay may bahagi sa kanyang pagdurusa. Ako ang naging dahilan ng kanyang puot. Ang kanyang kapatid ang kanyang pinsan. Ang babaeng pinakamalapit sa kanya. LED. Sabi ni Lena, tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko na kaya. Ang bigat ng katotohanan. Ang kasinungalingan. Ang sakit. Napaatras ako. Hindi. Hindi ito totoo. Tumalikod ako, naglakad patungo sa pinto. Ang aking puso ay puno ng galit at sakit. Hindi ko ito maintindihan. Kailangan ko ng oras. Umalis ako. Lumabas ako ng mansyon, tumakbo ako ng tumakbo, hindi alintana ang ulan na nagsimulang bumuhos. Narinig ko ang sigaw ni Lena sa likod ko. Ellie! Huwag kang umalis! Ngunit hindi ako lumingon. Ang tanging nakita ko ay ang mukha ni Don Ramon nakangiti sa dilim. Ang kanyang tagumpay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat oras ay tila isang araw. Ang pag-alis ni Ellie ay nag-iwan ng isang malaking butas sa aking dibdib, isang sugat na patuloy na nagdurugo. Sinubukan kong tawagan siya. Paulit-ulit. Ngunit walang sagot. Ang kanyang cellphone ay patay. Ang kanyang mga bakas ay nawala na para bang isang anino na biglang naglaho sa dilim. Naglakad ako sa mansyon, ang aking mga paa ay tila walang lakas. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagpapaalala sa kanyang presensya. Ang kanyang mga gamit sa kwarto, ang kanyang mga libro sa library, ang kanyang mga tawa kasama si Belle sa hardin. Ang lahat ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkawala. Ang aking puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking itinago, ay biglang bumagsak. Ang aking pader, na matagal kong itinayo para protektahan ang aking sarili, ay gumuho. Naramdaman ko ang pagkabigo. Ang kawalan ng pag-asa. Mama, nasaan po si Papa Eli?
Ang boses ni Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, nakatingin sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang teddy bear, na tila naghahanap ng kalinga. Lumuhod ako, niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Anak, umalis si Papa Eli saglit. Pero babalik siya. Pangako. Ngunit sa bawat salita, naramdaman ko ang pagdududa. Babalik ba talaga siya? Pagkatapos ng lahat ng nalaman niya? Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan na itinago ko sa kanya? Ang kanyang mga luha ay tila mga patak ng asido na tumutunaw sa aking puso. Ang sakit na makita ang anak ko na nagdurusa ay mas matindi kaysa sa anumang sakit na naramdaman ko. Hindi lang ang aking pamilya ang nagdurusa. Ang aking kumpanya, ang Alcantara Group, ay nasa bingit din ng pagbagsak. Ang mga balita tungkol sa aming kikontrobersyal na kasal ay lumalabas sa bawat pahayagan, sa bawat news channel. Ang mga headline ay puno ng pagdududa at paghusga. Ang lihim ni Doña Elena Alcantara, nabunyag na. Ang Alcantara Group, maaaring bumagsak dahil sa eskandalo ng C. Ang presyo ng aming stock ay bumaba ng bumaba. Ang mga investor ay nag-umpisang mag-withdraw ng kanilang mga pondo. Ang mga shareholders ay nagagalit. Si Don Ramon Salazar, ang kanyang ngiti ay tila mas lalong lumalawak sa bawat balita. Ginagamit niya ang lahat ng pagkakataon para sirain ako, para sirain ang lahat ng aking pinaghirapan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking opisina, ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sa malaking syudad na tila walang pakialam sa aking pagdurusa. Naramdaman ko ang isang malalim na kalungkutan. Gusto kong sumuko. Gusto kong tumakas. Biglang bumukas ang pinto. Si Manang Faye. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya sa akin, umupo sa tabi ko, at hinawakan ang aking kamay. Doña Elena, hindi ka pwedeng sumuko, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng determinasyon. Hindi ito ang Lena na kilala ko. Ang Lena na kilala ko ay matapang. Malakas. Hindi ka pwedeng bumagsak. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Manang Faye, wala na akong lakas. Ang lahat ay tila bumagsak. Si Ellie umalis siya. Ang kumpanya nasa panganib. Ellie ay babalik, sabi ni Manang Faye. Alam ko. Nakita ko ang pagmamahal niya sa iyo. At sa inyong anak. Ang pag-ibig ay hindi ganoon kadaling mawala, Doña Elena. Pinunasan niya ang aking mga luha. Kailangan mong lumaban. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para kay Belle. Para sa pamilya mo. At para kay Ellie. Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka basta-basta susuko. Ang kanyang mga salita ay tila isang spark na nagpasimula ng apoy sa aking loob. Determinasyon. Iyan ang naramdaman ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng bumagsak. Mayroon akong anak na kailangan ako. Mayroon akong asawa na kailangan ko. Tumayo ako. Ang aking mga mata ay puno ng bagong lakas. Tama ka, Manang Faye. Hindi ako susuko. Hindi ako hahayaang manalo si Don Ramon. Kinuha ko ang aking cellphone. Sinubukan kong tawagan ulit si Ellie. Ngunit wala pa rin. Ang aking puso ay kumirot, ngunit hindi na sa sakit, kundi sa pag-aalala. Nasaan siya? Ligtas ba siya? Biglang, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Nag-alinlangan ako, ngunit sinagot ko. Isang larawan ang biglang lumitaw sa screen. Ang aking hininga ay biglang huminto. Si Ellie. Nakahiga siya sa sahig ng isang lumang bodega, nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang mukha ay may mga pasa, at may bahid ng dugo sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila walang malay. Ang larawan ay may kasamang text message, nasa akin ang asawa mo, Doña Elena. Kung gusto mo siyang makita ulit, pumunta ka sa lumang bodega sa address. Mag-isa ka. Kung hindi, hindi mo na siya makikita kailanman. Don Ramon Salazar. Ang kanyang boses ay tila umalinggaw sa aking isip. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang kasakiman. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang cellphone. Si Ellie. Nasa panganib siya. At ako ang tanging makakatulong sa kanya.
Hindi ako nag-alinlangan. Hindi ko na inisip ang panganib. Ang tanging mahalaga ay ang iligtas siya. Ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang pagdurusa. Ang aking katawan ay nananakit, ang aking mga kamay ay nakagapos sa isang bakal na upuan, at ang aking mga mata ay nakapiring. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay pumupuno sa aking ilong. Nasa isang lumang bodega ako, at alam kong si Don Ramon Salazar ang nasa likod ng lahat ng ito. Narinig ko ang kanyang boses, malamig at puno ng pagmamalaki. Ellie Reyes. O dapat ko bang tawaging ang henyo na nagwasak sa aking pamilya? Naramdaman ko ang isang matinding suntok sa aking tiyan. Nabulunan ako, pilit na pinipigilan ang isang ungol. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Patuloy niya, ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Ang teknolohiya mo. Ang buhay mo. Ang lahat ng iyan ay akin na ngayon. At bago ko ito kunin, kailangan mong aminin ang iyong kasalanan. Wala akong kasalanan, sigaw ko, kahit na ang aking boses ay mahina. Hindi ko sinasadya ang nangyari kay Cassandra. Narinig ko ang kanyang pagtawa, puno ng pait. Hindi sinasadya. Ang iyong kapabayaan ang pumatay sa aking kapatid. Ang iyong teknolohiya ang nagdulot ng kamatayan sa aking pamilya. At ngayon, babayaran mo ang lahat ng iyan. Naramdaman ko ang isang matinding sipa sa aking tagiliran. Nabulunan ako, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang sakit ay tila lumalaganap sa bawat bahagi ng aking katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas. Si Belle. Ang kanyang maliit na mukha, puno ng tuwa tuwing tinatawag niya akong Papa Ellie. Ang kanyang mga yakap na puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga halik sa pisngi. At si Lena. Ang kanyang seryosong mukha na unti-unting lumambot. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala nang iligtas ko siya mula sa bumabagsak na halaman. Ang kanyang pagtatanggol sa akin sa harap ng board of directors. Ang kanyang mga salita, mahal na kita, Ellie. Mahal ko kayo ni Belle. Ang mga alaala ay tila isang balabal na bumabalot sa akin, nagbibigay ng init sa gitna ng lamig at sakit. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng bumagsak. Mayroon akong pamilya na kailangan ako. Sabihin mo sa akin ang password ng iyong mga account, sigaw ni Don Ramon. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye ng Quantum Shield. Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo, sigaw ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Naramdaman ko ang isa pang suntok at ang aking ulo ay humampas sa likod ng upuan. Ang aking mundo ay biglang umikot. Ngunit sa gitna ng dilim, may narinig akong isang tunog. Isang pamilyar na tunog. Ang pagbukas ng pinto. Don Ramon Salazar. Ang boses ni Lena. Malakas. Buo. Puno ng galit. Ang aking mga mata ay biglang bumukas. Hindi ko makita, ngunit alam kong nandyan siya. Si Lena. Dumating siya para iligtas ako. Narinig ko ang tunog ng mga yabag. Ang tunog ng pakikipagtalo. Doña Elena. Nag-iisa ka lang. Ang tapang mo naman, sabi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Pero nagkamali ka. Hindi mo kayang iligtas ang asawa mo. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, Don Ramon, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay matalim. Hindi ako basta-basta susuko. At hindi ko hahayaang saktan mo ang asawa ko. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak. At pagkatapos, ang isang matinis na sigaw. Ah! Ang aking mga mata, sigaw ng isa sa mga tauhan ni Don Ramon. Narinig ko ang boses ni Lena. Sa tingin mo ba ay pupunta ako rito ng walang plano? Ang pepper spray na iyan ay para sa inyo, mga duwag. Naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Si Lena. Ang kanyang katalinuhan. Ang kanyang tapang. Narinig ko ang tunog ng pakikipaglaban. Ang mga sigawan ng mga tauhan ni Don Ramon. At pagkatapos, ang tunog ng isang bagay na nabasag. Biglang, naramdaman ko ang isang kamay sa aking mukha. Dahan-dahan nitong tinanggal ang piring sa aking mga mata. Si Lena. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Ellie, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Okay ka lang ba?
Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang kanyang presensya ay tila isang ilaw na pumupuno sa dilim. Mabilis niyang kinalagan ang aking mga kamay at paa. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga kamay ay nanginginig. Lena! Salamat! Salamat! Naramdaman ko ang kanyang mga luha sa aking balikat. Huwag kang mag-alala, Ellie. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Dinala kami sa isang interrogation room. Ang mga ilaw ay maliwanag at ang hangin ay mabigat. Umupo kami magkatabi, ang aming mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng lamesa. Doña Elena, panimula ni Detective Cruz, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa inyo. Terorismo, pagnanakaw ng teknolohiya, at ang pagkamatay ni Cassandra Salazar. Tumingin ako sa kanya, ang aking tinig ay matatag. Detective, alam kong mahirap itong paniwalaan, ngunit kami ang biktima rito. Si Don Ramon Salazar ang tunay na kriminal. Ginawa niya ang lahat ng ito para makuha ang teknolohiya ni Ellie, at para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid na hindi naman sinadya. Ibinigay ko kay Detective Cruz ang lahat ng ebidensya na mayroon ako, ang mga text message ni Don Ramon, ang mga financial records na nagpapakita ng kanyang pagmamanipula sa stock market, at ang mga ulat ng mga security team ko tungkol sa mga pagsubok niyang salakayin kami. Ang teknolohiya ni Ellie, ang quantum shield, ay hindi isang sandata, detective, paliwanag ko. Ito ay isang depensa. Isang sistema na kayang protektahan ang anumang digital network mula sa mga cyber attacks. Ginawa niya ito para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan. Tumango si Ellie, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Detective, kaya kong patunayan ang sinasabi ni Lena. Kaya kong ipakita sa inyo kung paano gumagana ang quantum shield, at kung paano ito ginagamit ni Don Ramon laban sa amin. Nag-alinlangan si Detective Cruz. Ngunit sa aming pagkakaisa, at sa malinaw na ebidensya na ipinapakita namin, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Unti-unti, nagsimula siyang maniwala sa amin. Ilang oras ang lumipas. Si Ellie ay ipinakita kay Detective Cruz ang mga detalye ng quantum shield, kung paano ito binuo, at kung paano ito binabalak gamitin ni Don Ramon. Nagulat si Detective Cruz sa katalinuhan ni Ellie at sa pagiging komplikado ng teknolohiya. Sa huli, tumayo si Detective Cruz. CJ, maniniwala ako sa inyo. Ngunit kailangan nating arestuhin si Don Ramon Salazar. At kailangan nating linisin ang inyong mga pangalan. Dinala kami sa isang opisina sa istasyon ng pulisya. Doon, nakita namin si Don Ramon nakaupo sa isang silya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi ito matatapos dito, Ellie Reyes, sigaw niya. Hindi ka makakatakas sa iyong kasalanan. Lumapit si Ellie sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang galit, tanging pag-unawa. Don Ramon, sabi ni Ellie, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan ka. At naiintindihan ko ang iyong pagnanais na ipaghiganti ang pagkamatay ni Cassandra. Nagulat si Don Ramon sa pagiging kalmado ni Ellie. Hindi ko sinasadya ang nangyari kay Cassandra, patuloy ni Ellie. Kung maalala ko lang ang buong detalye, siguro ay may nagawa ako. Ngunit hindi ko ito ginusto. At sana, sa kabila ng lahat, ay mapatawad mo ako. Ang mga mata ni Don Ramon ay nanlaki. Naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa galit, naging gulat at pagkatapos ay isang uri ng kalungkutan. Ang pagpapatawad ni Ellie ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya. Hindi. Hindi ko maintindihan, bulong ni Don Ramon. Hindi mo kailangang maintindihan, sabi ni Ellie. Kailangan mo lang magpatawad. Para sa iyong kapayapaan. At para kay Cassandra. Nang gabing iyon, ang mga balita ay lumabas sa lahat ng channels. Don Ramon Salazar, inaresto sa kasong terorismo at pagmamanipula. Ellie Reyes at Doña Elena Alcantara, nalinisan ang pangalan. Ang aming mga pangalan ay nalinis. Ang katotohanan ay lumabas. Sa wakas, nakauwi kami sa mansyon. Ang lahat ay tila bumalik sa normal. Ngunit hindi na kami ang dating Ellie at Lena. Kami ay nagbago. Ang mansyon ay tahimik. Ang lahat ng alikabok ay nalinis. Ngunit ang aming mga puso ay puno ng kapayapaan. Niyakap ako ni Ellie ng mahigpit. Salamat, Lena. Salamat sa lahat.
Salamat din, Ellie, bulong ko. Salamat sa pagiging totoo mo. Salamat sa pagmamahal mo. Tumingin kami sa isa't isa, ang aming mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapayapaan, alam kong may isang bagay pa si Ellie na kailangan niyang ayusin. Ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pagpapatawad sa sarili. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat sulok ng mansyon. Ang lahat ng gulo, ang lahat ng sakit, ay tila isang masamang panaginip na naglaho na. Ngunit ang mga aral, ang mga pagbabago ay nanatili. Hindi na ako ang dating Ellie, ang lalaking walang alaala. At hindi na rin si Lena ang dating Doña Elena, ang babaeng puno ng pader. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Ang pagpapatawad kay Don Ramon Salazar ay tila nagpagaan sa aking kalooban. Naintindihan ko na ang kanyang galit at sa pag-unawa na iyon, nakahanap ako ng kapayapaan. Ngunit may isang bagay pa akong kailangan gawin. Ang Quantum Shield. Ang teknolohiya na naging sanhi ng aking pagdurusa at ng pagdurusa ng iba. Hindi ko ito pwedeng hayaang maging sandata. Kailangan ko itong gamitin para sa kabutihan. Isang linggo pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagkaroon ako ng press conference. Hindi sa isang malaking hotel, kundi sa isang maliit na community center sa Tondo, Manila. Ang lugar na kinalakihan ko, ang lugar kung saan ako naging isang simpleng tao, bago pa man ako mawala ng alaala. Nakatayo ako sa harap ng mga mamamahayag, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Sa aking tabi, nakatayo si Lena, ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking kamay, nagbibigay ng lakas. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit, kundi tunay at puno ng pagmamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay malinaw at buo. Ako po si Ellie Reyes. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagong simula. Ipinakita ko sa kanila ang Quantum Shield. Ngunit hindi ko ito ipinakita bilang isang sandata, kundi bilang isang tuol para sa pagbabago. Ang teknolohiyang ito ay may kakayahang protektahan ang anumang digital system. Ngunit hindi lang iyan, patuloy ko. Gusto kong gamitin ang Quantum Shield para sa kapakinabangan ng ating komunidad. Gusto kong gamitin ito para protektahan ang mga online records ng mga ospital, para masiguro ang seguridad ng mga pasyente. Gusto kong gamitin ito para sa edukasyon, para protektahan ang mga data ng mga estudyante at mga paaralan. Gusto kong gamitin ito para sa lahat ng nangangailangan ng proteksyon sa digital world. Nagulat ang mga mamamahayag. Hindi nila inaasahan ang aking pahayag. Magtatatag ako ng isang non-profit organization, ang Quantum Hope Foundation, sabi ko. Ang layunin nito ay gamitin ang teknolohiya para sa kabutihan, para magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. At gusto kong maging bahagi kayo ng pagbabagong ito. Niyakap ako ni Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang dating Doña Elena, na laging abala sa kanyang negosyo, ay ngayon ay nakangiti, puno ng pag-asa. Nakita ko ang kanyang pagbabago. Ang kanyang puso ay lumambot. Ang kanyang mga pader ay gumuho. Pagkatapos ng press conference, umuwi kami sa mansyon. Sinalubong kami ni Belle, tumatakbo papunta sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Papa Ellie. Mama, sigaw niya, niyakap kami ng mahigpit. Niyakap namin siya pabalik, ang aming mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang aming pamilya. Ito ang aming bagong simula. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, nakita ko si Manang Faye, nakangiti habang pinapanood kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Siya ang saksi sa lahat ng aming pinagdaanan. Manang Faye, salamat po sa lahat, sabi ko. Walang anuman, anak, sagot niya. Masaya akong makita kayong ganyan. Ang pag-ibig ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos ng almusal, lumabas kami sa hardin. Ang araw ay maliwanag at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Niyakap ko si Lena at niyakap niya ako pabalik. Ellie, bulong niya. Salamat sa pagiging totoo mo. Salamat sa pagmamahal mo. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang pamilya na hindi ko inakala na magkakaroon ako. Lena, sagot ko. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pag-asa. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. At salamat sa pagmamahal mo sa akin, kahit na wala akong maalala sa aking nakaraan. Tumingin kami sa isa't isa, ang aming mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa.
Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang tanging nararamdaman namin ay ang kapayapaan. Niyakap namin si Belle at lumakad kami sa hardin, magkahawak kamay. Ang aming pamilya. Isang pamilya na binuo sa pag-ibig, pagtitiwala at pagpapatawad. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng alaala o sa pakikipaglaban sa kasamaan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sarili, sa pagtanggap sa nakaraan, at sa pagbuo ng isang bagong simula. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ito ang nagpapagaling. Ito ang nagbibigay ng pag-asa. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang anumang hamon. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pagkakita ng pagiging perpekto sa isang hindi perpektong tao. At sa aming kwento, nahanap namin ang pagiging perpekto sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena at Ellie. Salamat sa iyo, minamahal kong mambabasa, sa paglaan ng iyong oras upang samahan ako sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata, sa bawat pahina, ay kasama ko kayo sa pagtawa, pagluha at pag-asa. Ang kwentong ito, na binuo mula sa mga mumunting ideya at malalaking emosyon, ay hindi magiging kumpleto kung wala ang inyong pagtanggap at pagmamahal. Ang paglikha ng mundong ito at ng mga karakter ni Lena, Ellie at Belle ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Nakita ko ang kanilang pagbabago mula sa pagdududa patungo sa pagtitiwala, mula sa sakit patungo sa pagpapatawad. At sa bawat sandali ng kanilang buhay, natutunan ko rin ang mga aral tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal na walang hangganan, ang kapangyarihan ng pagpapatawad na nagpapalaya, at ang walang katapusang liwanag ng pag-asa na laging naghihintay sa bawat bagong simula. Sana, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, ay may naiwan din akong munting inspirasyon sa inyong puso. Naway maging paalala ito na gaano man kadilim ang landas, o gaano man karami ang mga lihim na bumabalot sa atin, ang pag-ibig, pagtitiwala, at ang tapang na harapin ang katotohanan ang magiging ilaw natin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon man kayong mga saloobin, o anumang nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ay nagbibigay ng buhay sa aking mga salita. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Pusong muling umiibig.